So yun, may mga signage naman tayo makikita doon na yun. No parking, clamping zone. Para yung po sa camping. Para hindi ka makakabalan. 900. Tama ba? 1,000 sir. 1,000. Ang hanggang naman yan. Ilang Ilang ano yan? Ang validity. Kung saan pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Papajo TV! Location natin, Maria Clara Street, corner Prudencio. Dito isang Honda Civic. Dito inabot, wala itong driver. Plum number 0022. Dito po sa operation ng clamping, random po yan kung sino po yung aabutan na naka-obstruct dito sa kahabaan ng mga mabuhay lane at walang driver, matik na po yan. Okay, may notice na, tuloy na po tayo. Location natin Blooming Street Extension, corner Santo Tomas Street. At dito na may isang Toyota Hilux. Dito rin nakaparada sa paboritong paradahan, Center Island 2313. So dito every time na dumadaan po yung clamping operation, hindi po maiwasan na mayroong pumaparada sa Center Island, ang paboritong paradahan. Okay, ito meron na rin notice. Tuloy na po tayo. Location natin P. Margal, corner Basilio Street. Dito isang taxi 49. 2349. Dito rin no, sa kahabaan po ng P. Margal ay makikita natin yung signage ay no. Bagong bago yung signage, no parking, clamping zone, mabuhay lane. So ulitin po natin na dito kung sino po yung aabutan, walang driver. At pagka naklab na po yan, matik na po yan. Ayun, meron na rin notice yung taxi. Tuloy na po tayo. Location natin Vicente Cruz, corner Gito Aso, na dito may isang Ford Escape. So ito, dati nakaayos na yung parada nito, nakaganito. So pasok doon sa kanilang property na ito, binalikan naman sa dati. Kaya dito lumakpas na naman siya sa bangketa, kaya naklap itong isang Escape. Ito meron ng clamp 2327. So dapat ang gawin niyang parada rito, huwag niya nang baguhin, tama na yung pag ganun eh. Ito, nadaanan ulit ng operation, kaya naklamp dito. Okay, may notice na, tuloy na po tayo. Location natin Piggy Barra, corner Remehio. At dito naman yung Suzuki Swift. Dito naman yung pinarada ng Suzuki Swift. Pakita natin school zone, ito yung eskwelahan. So bawal po yung pinaradahan niya. Dito pwede pumarada sa side na to. So bago tayo pumarada, tignan po natin yung pinaparadahan natin. Pag kasi nasa bawal tayo, akala natin pwede rito dahil may nakaparada rin dito sa kabilang side. So makaklam po talaga tayo. Kasama po sa inuhuli pagka naka-school zone tayo, kasama po sa inuhuli. Ito meron na rin clam number 002. So yan, makikita rin sa notice kung ano yung violation natin. Okay, may notice na, tuloy na po tayo. Location natin Masangkay Street, corner La Torre. Dito isang Ford EcoSport ang nakaparada rito. At yung pinaradahan nito bawal po kasi one side parking. Dito na po sa left side pwedeng pumarada, kaya naklamang isang Ford EcoSport 0025. So yung isang Honda BRB rito, may driver dito. Ito, napaalis na lang dito.
So ganun naman po pagka may driver, alisin muna, pero pagka ayaw umalis, yun nga lang, subject na rin po yan para matikitan. So ayan, kasama na po natin naninigit dito. Okay, so dito lang po pwedeng pumarada. Tuloy na po tayo. Location natin, Arligue Street, corner Picasal. Dito isang Mirage. At ito wala rin driver, claim number 2324. Dito rin sa kahabaan ng Arligue. Kaya yan, pag dinaretso natin yan, tumawid tayo ng stoplight, papasok na po ng Malacanang. Pagka kumaliwa tayo, palabas ng Legarda. At pagka kumanan tayo, palabas ng Ayala Bridge. So dito random naman po yung operation. Pagka dito inabutan yung ating sasakyan, walang driver, naka-obstruct, matik na po yan. Okay, may notice na, tuloy na po tayo. Location natin Maria Clara, corner Condiman Street. At dito isang Mirage. Dito nga yung pinarada ng Mirage. Makita natin merong garahe dun sa harapan. Yun nga, sayang kung taga rito man siya o dito siya sa tapat mismo, sana pinasok na lang yung sasakyan sa loob para hindi na naka-obstruct dito. Just in case madaanan ng ito kagaya na clamping o kaya madaanan po ng towing, safe po tayo. Kaso pagka ganito po yan, inabutan at lalo na yan walang driver, matik na po yan. Ayun, meron na rin clamp 0025. Ayun, meron na rin notice. At saka yung isa pa rito. Okay, dito naman yung isang ambulance. Ito naman kasi hindi naman operational ba? So wala silang operation, kaya dito kasama sa obstruct dito sa kahabaan ng Maria Clara, kaya naklam na rin to 2367. Okay, may notice na rin yan. So dalawang sasakyan yung naklam dito. Okay, tuloy na po tayo. So yun, si kuya dumating pero hindi niya na inabutan. Hindi naman ikakalang magpipigita. Iwan? So dito ngayon tayo sa Dapitan corner Blooming Street. Dito nga si sir, every time na dumadaan po kasi ang clamping, Hindi man hindi ikakalang magpipigita. nandito po siya at sinasabi niya nandito naman daw siya, paalis na raw siya, kaya dito titikita na lang siya rito. So pag ilang beses tayong winarning, ilang beses tayong sinabihan na huwag na natin iparada rito kasi every time na dadaan po rito, inaabutan po lagi. At sinesenya siya na sinasabihan lang na paalis na. So yun, may mga signage naman tayo makikita doon na yun, no parking, clamping zone. Kasi yung isang signage pero so dito sa kahabaan ng Dapitan na tad ng mga signages dito. Kaya maging aware po tayo pagka sinabihan na tayo. Huwag na po natin ulitin sa mga susunod pa na araw na pag nadaanan tayo muli. Nababayaran niya, sir.
ganun po, no? Kaya kinukuha po yung ORCR kasi bine-verify po yan kung updated po yung rehistro at saka yung CR dapat parehas dun sa plaka. So chinecheck pong mabuti yan kasi baka mamaya yung rehistro expire na tapos yung plaka magkaiba po dun sa CR. So chinecheck pong mabuti yan para makita mabuti. Ako napapalibay sa pangalan. Bali, pinsang ko. Baga, ano to sir, pinalakay? Ay, sa owner pa. Pero ako rin. Sa akin na. Abang. Wala, abang. Oh, siyempre sir. Pwede hindi. Ano ba yan? Magkano ngayon ano ba? Parehas din po nung sa clapping. Hindi na makakabala. 900? Tama ba? 1,000 sir. 1,000. Awang na ba ngayon? Kaya pwede tayo sa mas linggo ang ano yan? Ang Bali-GB? 10 ka sir. Wala ngayon. Okay, so yung lisensya po hindi na kinukumpis yan. Binabalik po sa may-ari ng driver license at tutubusin niya po 10 working days. So dapat masettle niya yan bago umabot yung taktang araw para hindi po siya ma-charge ng penalty. Okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!